kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 3 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Biyernes na tayo ngayon, ika-17 ng Enero 2025. Viva Pit Senyor sa ating pong mga kababayan dyan po sa Cebu. Sa ulo ng ating mga balita, resolusyon para magdeklara ng food security emergency ang Department of Agriculture. Inaprobahan na ng National Price Coordinating Council. Termino ni PNP Chief Marbil, posibleng ma-extend pa ng hanggang Hunyo ayon sa kalihim ng DILG. 24.2 million pesos na laga ng cocaine na harang ng Bureau of Customs sa NAIA. Pasaherong may dala nito arestado. DSWD to the rescue sa matang sampagita vendor na sinipa ng isang sikyo ng mall sa Mandaluyong City. Islamic preacher patay nang mabagsakan ng puno sa Maguindanao. Israel at Hamas nagkasundo na sa ceasefire deal. Nararanasang mga pagulan magpapatuloy sa malaking bahagi ng bansa epekto ng tatlong weather systems. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Patuloy na magdadala ng mga pagulan sa malaking bahagi ng bansa ang tatlong weather systems. Babala ng Pag-asa, ang mga pagulan ay posibleng magdulot ng flash floods at landslides sa mga lugar na apektado ng shear line, easterlies at northeast monsoon o amihan. Apektado ng shear line ang Bicol Region, Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, gayon din ang Romblon. Ang nasabing weather system ay collision ng malamig na hangin mula sa amihan at mainit na hangin mula sa Pacific Ocean o easterlies. Asahan din ang cloudy skies at kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms sa Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Sulu at Tawi-Tawi, epekto naman ng easterlies. Samantala, amihan naman ang magpapaulan sa Cordillera Administrative Region at ilang bahagi ng Cagayan Valley. Apektado naman ang amihan ng Metro Manila, Ilocos Region at ilang bahagi ng Central Luzon, kung saan magdadala ito ng pabugso-bugsong mga pagulan at makulimlim na panahon. Pinaghahanap na ng Department of Social Welfare and Development ang viral na batang nagbibenta ng sampagita na pinaalis ng security guard sa harap ng isang mall sa Mandaluyong City. Sa panayam ng DZRH at ang radyo natin, sinabi ni Assistant Secretary Irene Doblao, nagutos na si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian magsagawa ng case management para makuha ang mga impormasyon tungkol sa bata at ang pamilya nito. Nakikipag-ugnayan na rin ang DSWD sa City Social Welfare Development ng lugar kung saan natukoy na naninirahan ng pamilya para magsagawa ng psychological first aid para sa bata. Sabi ni Dumlao, posibleng makasama kasi ang karanasang ito sa paglaki at development ng bata kaya't kinakailangan ng home visitation para malaman ang nararapat na intervention. Nagbigay ng kautusan si Secretary Rex Gatchalian sa aming pong Field Office NCR na magtungo dyan po sa tirahan noong bata, makausap yung pong mga magulang. Ang ating pong Field Office Social Workers ay nakikipag-ugnayan din sa City Social Welfare Development Office ng lugar na kung saan natukoy na nakatira itong pong mag-anak. Magsasagawa nga po ng psychosocial first aid doon sa bata because this experience might have a post-trauma. Magsasagawa tayo ng home visitation, magkakaroon ng case management po so that we could identify also appropriate interventions na ibibigay din sa bata, gayon din sa kanya pong pamilya.
Samantala, dagdag pa ng opisyal, meron din tinatawag na case referral pathway sakaling naisin ang pamilya nito na magsampa ng kaso laban sa security guard na sangkot sa naturang insidente. Kung halimbawa yung client po ay gusto niya na mag-pursue ng o mag-file ng criminal charges against that individual na nakapanakit po sa kanya, meron po tayong tinatawag na case referral pathway na kung saan pwede po natin itulungan, i-refer doon sa appropriate offices na maaring pong makatulong o maka-assist sa kanila para po ma-pursue yung gusto nilang mangyari. So, iniimbestigahan na ng PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agency o SOSIA ang viral video ng isang gwardiya at batang sampagita vendor sa SM Mega Mall. Makikita kasi sa viral video ang pagsita ng sikyo sa batang babae na naka-school uniform nagbebenta ng sampagita sa harapan ng mall. Sa kabila ng pagsita, hindi umalis ang bata at makikitang hinatak ng guard ang tinda nitong sampagita at nasira. Dito na nanlaban ang bata at bahagya naman siyang sinipa ng gwardiya. Sinabi ng Civil Security Group Public Information Office Chief na si Police Lieutenant Colonel Yudisan Gulciano, agaran nilang inaksyonan ng naturang insidente. Tinitingnan din nila ang lahat ng posibleng pananagutan ng security guard at ng kanyang agency dahil sa pangyayari. Ang titiyak naman ni Gulciano, magiging patas at mabilis ang kanilang investigasyon. Paalala naman ng Civil Security Group sa lahat ng mga private security personnel, sundin ang PSP Creed, pati na ang Code of Ethical Standards sa kanilang propesyon. Naharang ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport sa tulong ng Philippine Drug Enforcement Agency at NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang 4,574 grams ng cocaine. Nagkakahalaga ito ng 24.2 million pesos. Naaresto din ang pasahero na mula sa Addis Ababa sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 nitong Enero 9. Nakita ang kinahinalang dala ng pasahero nang dumaan ang bagahe nito sa X-ray scanning at canine check at physical na pagsusuri. Ang nakumpiskang droga ay nasa pangangalaga na ng PIDEA. Inihahanda naman ang pagsasampa ng reklamo ng paglabag sa Republic Act 9165 at Customs Modernization and Tariff Act o Republic Act 10863 laban sa suspect. Kinilala naman ni Customs Commissioner Benvenido Rubio ang mga tauhan ng ahensya sa kanilang maigting na pagbabantay. Sinabi nga ni Rubio, committed sila at tinatawagan ang lahat ng kanilang mga tauhan na magkaroon ng higher standard sa pagtiyak na napapangalagaan ang ating mga border. Muli namang iginit ni District Collector Attorney Yasmin Mapa ang dedikasyon ng BOC NAIA upang mapigilan ang smuggling ng mga kontrabando at mapangalagaan ang kapakanan ng mga Pilipino. Abay, congratulations din kay Dr. Yeye Manawis dyan sa NAIA Fair Cargo. Patay ang isang Islamic missionary preacher matapos na madaganan ng nabuwal na puno sa Datupiang, Maguindanao. Kinilala ang biktima na si Ustads Abdul Bayan Banto na agad din namang inilibing ng mga kaanak matay sa tradisyong Islam. Lumalabas naman sa investigasyon na biglang humagupit ang malakas na hangin at ulan sa Barangay Buayan kung saan nakatirik ang bahay ni Banto at marami pang mga lugar sa Datupiang. Dahil sa lakas ng hangin, nabuwala isang malaking puno na nasa tapat ng kanyang bahay. Sakto naman, nasa loob ang biktima. Posibleng ma-extend pa ang termino ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil hanggang matapos ang May 2025 elections. Sa panayam ng programang Damdaming Bayan, sinabi ni Interior and Local Government Secretary Jun Bicrimulya, malaki ang posibilidad ng pagpapalawig ng termino ni Marbil na nakatakdang magretiro sa Pebrero. Pero sabi ng kalihim, nakasalalay pa rin sa Pangulong Bongbong Marcos ang pinal na desisyon tungkol dito. Ganyan naniniwala si Rumulya, karapat-dapat na ma-extend si Marbil dahil sa angkin itong galing bilang pinuno ng pambansang pulisya. All indications, pero ayoko pangunahan ng presidente, pero all indications are ma-extend siya until after elections. Kayo as DILG Secretary, i-recommend nyo ang kanyang magaling si General Marbil. I have high respect for him and his work.
Inaprobahan naman ng National Price Coordinating Council ang isang resolusyon para himukin ang Department of Agriculture magdeklara na ng food security emergency sa bigas dahil sa mataas pa ring presyo nito sa kabila ng bumababang pandaigdigang presyo at binawasan taripa kasunod ng utos ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque na siya ring chairman ng National Price Coordinating Council, ang deklarasyon ay magbibigay daan naman sa National Food Authority na magpalabas ng kanilang reserbang bigas upang patatagin ang lokal na presyo. Papalitan ng NFA ang ilalabas na bigas na lokal na produksyon upang masuportahan din ang mga magsasakang Pilipino. Sabi pa ni Roque, ang deklarasyon ay magbibigay kapangyarihan sa DTI para gumawa ng determinadong hakbang upang protektahan ang kapakanan ng mga consumer habang pinapalakas ang sektor ng agrikultura. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng prioridad sa ani ng mga lokal na magsasaka, maaalagaan ang isang matibay at independent na Bagong Pilipinas na titiyak sa katatagan at kasaganaan para sa consumer at sa buong sektor ng agrikultura. Malagod namang tinanggap ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang resolusyon na anya'y isang mahalagang hakbang upang matugunan ang mataas na presyo ng bigas. Tinukoy pa ng kalihim ang isinusulong na hakbang ng DA kabilang ang pagtatakda ng maximum suggested retail price na 58 pesos per kilo para sa imported na bigas. Epektibo ngayong January 20, ang hakbang na ito ay titiyak para mapanatiling kumikita ang mga magsasaka. Sa ilalim ng Rice Tarification Law, limitado ang papel ng NFA sa pagbili ng palay sa mga lokal na magsasaka at mag-imbak ng bigas. Hindi ito maaaring direktang magbenta ng bigas sa publiko. Kapag magdedeklara naman ng food security emergency, pansamantalang mapapalawak ang kakayahan ng NFA. Binigyan din pa ni Secretary Laurel ang mas malawak na pakinabang sa ekonomiya ng abot kayang presyo ng bigas. At magkakaroon din ng magandang epekto sa inflation at interest rate policies ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:15 ang oras sa buong kapuluan. Oy, mga misis, amoy araw mas mister pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis. Aba, gumamit po kayo ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, I challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog. Habang kayo'y nagsashower, eto na po ang ating mahiwagang tunog. Ayan, parang kinikilong bigas lang ano ha. Hindi mo yan kinikilo. Basta next week tayo magbibigay. Hindi pala sa linggo, ha? Sa linggo sa Radyo Henyo magbibigay tayo ng malupit na clue sa ating mahiwagang tunog. Ayan, ha? Ang inyo pong mga sagot ipapadala po ninyo sa sandali. Nawawala eh. Hindi ko memorize eh. Ayun. Ito po, dito ninyo ipapadala. 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali sa atin online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha. Klaro! Magandang umaga, Pilipinas! Kaya habang kayo po ay nagsashower gamit ang Shield Bath Soap pa, pag nilay-nilayan na ninyo kung ano po ang sagot sa ating mahiwagang tunog. Showbiz muna tayo. Si Jano Gibbs daw may bagong programa sa Viva Max. Detalye na balita Malakay, Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Jano Gibbs sa press con ng bago niyang programa sa Viva Max at ito ay ang Wow Money.
sa Wow Mani, makakasama niya ang napakaraming sexy actress ng Viva Max na kung saan ito ay programa every Tuesday mapapanood sa Viva Max. Well, ayon kay Jano, wala daw dapat ipag-alala ang kanyang asawang si Bingloy Saga. Sanay na raw ito. Sanay saan? Alam naman kasi natin na open book ang buhay ni Jano na marami siya naging babaeng lumapit sa kanyang puso. Pero this time daw ay trabaho lang daw ang lahat. Yung mga nakikita namin on that press con na mga babae na kanyang kasama sa nasabing programa, trabaho lang daw at walang personalan. Kaya yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Inaimbestigahan ni Sultan Kudarat 2nd District Representative Horacio Sonsing Jr. sa Bureau of Internal Revenue at Philippine Competition Commission ay isang malaking wholesaler ng bigas na nakabase sa Davao kaugnay ng hindi magkakatugmang importation data nito. Ayon kay Sonsing, base sa ulat, may malaking pagkakaiba sa mga record ng pag-aangkat ng bigas ng negosyanteng taga Davao na si Stuart Santiago at ng kumpanyang Nance 2 Agri-Traders at Davao Solar Best Corporation. Nanawagan si Sonsing na magsagawa ng investigasyon ng BIR at ang PCC upang matiyak ang pananagutan at transparency sa proseso ng pag-aangkat ng bigas. Ang House Quinta Committee na kilala bilang Murang Pagkain Super Committee ay kasalukuyang nag-iimbestiga sa mga importer ng bigas dahil sa mga irregularidad na maaaring makaapekto sa katatagan ng merkado at kita ng pamahalaan. Ang mga ibinunyag ni Sonsing ay kabilang sa mga mahalagang isyong tinalakay sa pagdinig nitong Miyerkules, kung saan binanggit niya ang hindi magkakatubang datos ng Bureau of Customs at Bureau of Plant Industry o BPI. Habang ang Bureau of Plant Industry ay nagbigay lamang ng sanitary at phytosanitary import clearances para sa 48,852 metric tons ng bigas noong 2022. Lumalabas naman sa record ng Bureau of Customs na ang kumpanya ni Santiago ay nag-angkat ng kabuang 348,011 metric tons. Aba, konti lang naman palang sobra, no ha? Ang sobra lamang po ay 299,159 metric tons. Hindi naman pala masyadong naabuso. Binigyan din para mababatas na ang ganitong irregularidad ay maaaring magdulot ng mas malalim na problema sa sistema ng regulasyon ng pag-aangkat na posibleng magdulot ng malawakang large-scale misdeclaration at pag-abuso sa clearance na ibinibigay ng pamahalaan. Inanunsyo naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ibababa ang presyo ng 25% broken rice variety na ibinibenta sa ilalim ng Rice for All program ng Department of Agriculture mula 40 pesos magiging 38 pesos per kilo na lamang. Ang maximum suggested retail price sa imported na bigas ay sisimulang ipatupad sa January 20 na inisyal na ipatutupad sa mga palengke sa Metro Manila. Ang hakbang ay re-review kada buwan upang makita ang pagbabago sa presyo at taripa nito at planong palawigin ang programa sa mga pangunahing lungsod ng bansa. Kapag natuloy na rin o nagpatuloy pa rin na lagpas sa MSRP ang presyo ng imported na bigas, magpapatupad ng DA ng mas mahigpit na suggested retail price na hakbang na may kasama ng multa at parusa sa mga lalabag dito. Ayon kay Secretary Francisco Chu Laurel, ang balangkas ng MSRP ay may kasamang 10 pesos per kilo na nominal profit margin sa landed cost ng imported na bigas. Hindi kasama dito ang specialty rice variety tulad ng malagkit, Japanese rice at black rice. Kapag nanatiling matatag ang pandaigdigang presyo ng bigas, sabi po ng kalihim, asahang magkakaroon ng pagbabawas sa MSRP pagkatapos ng review sa Pebrero. Maganda umaga, Pilipinas! Suspect sa pamarail patay sa loob ng isang salon sa General Santos City. Aba, at ito po ay nakilala na.
Detalye na balita mula kay June Di Makota, Karis 19. Assalamualaikum, June. Alaikum assalam, Kuyang Angel. May suspect na at lead ang General Santos City Police Office sa motibo ng pamamaslang na isang gunman sa loob ng isang salon sa The Process Street, Barangay de Jangas West, General Santos City. May pangalan ng PNP sa taong responsable sa krimen nitong Miyerkules ng gabi na ikinasawi na may-ari ng salon na si Renante Tampus. Si Kate Jumari Ismael, ang partner ng napatay na si Nante Tampus, ay nagsalaysay sa PNP na ang suspect ay kinikilala nitong si alias Lito, isang kamag-anak ng biktima. Ang suspect na si Lito, maliban sa kamag-anak, ay former business partner po umano ito ni Tampus na may matagal lang hidwaan sa oil retail business. Hindi mano akalain ng partner ni Tampus na si Jemari Ismael na hantong sa pamamaril patay ang alitan ng dalawa. Magugunitang matapos masigurong nabarilan ng gunman ang biktima ay mabilis na itong tumakas batay sa nakuhanan ng CCTV cam sa loob ng salon. Sa kasalukuyan, ongoing ang hot pursuit operation ng Jensen PNP at ng AFP laban sa nagtatagong suspect na si alias Lito. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makotak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June. Sukran. 24 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga mamis, o pwede ho tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test of chocolate, modern sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. ACS, ang ginagamit din ba ni Junyambaw? Wag siya naglalaba, Pride. Hindi, Pride niya ho na siya ay isang dakilang mister. Magandang umaga, Pilipinas! 25 na makalipas ang alas 4, inalampag ni dating Oriental Mindoro Governor Rodolfo Valencia ang nagpapatuloy na problema sa supply ng kuryente sa kanilang probinsya. Sa panayam ng DZRH at radyo natin, sinabi ni Valencia na palaisipan kung bakit ayaw isulong ng lokal na gobyerno ang anyay napakasimple namang solusyon sa problema. Inihayag ni Governor Valencia ang alok na serbisyo ng Semirara Power Corporation na siyang pinakamainam na nakikitang pagtugon sa problema ng kuryente sa buong lalawigan. Ayon kay Governor Valencia, makatutulong ito hindi lamang sa kuryente kundi pati na rin sa sektor ng agrikultura at turismo, lalo pat inaasahan na hindi malaki ang magiging gastusin dahil local coal naman ang pangunahing source ng power nito. Anya, nagpasa na ng resolusyon ukol dito pero wala naman silang natanggap na tugon, kaya nais nilang muling buhayin ang panawagan para dito. Matagal na po nag-alok ng offer po ang Semirara at DMGI. Nilalagay po kuryente by submarine cable in 2 years. Ito po ay magbibigay na walang limit na power sa amin at murang halaga sapagkat ito po ay manggagaling sa coal na malilinis. Hindi po ito imported diesel. Kaya nga po kami natutuwa sana kung mangyari itong immediate and long-term solution. We can really develop our agricultural territory at mga tourism po. Ay, magandang umaga ho sa mga taga Mindoro. Bilang bahagi naman ng pagpapatupad ng batas at regulasyon, pinampiska ng Bureau of Customs ang iba't ibang produktong nasa storage unit ng Pasay City na nadiskubre noong October ng 2024. Isinagawa ang joint operation sa pangunguna ng Customs Intelligence and Investigation Service, Intellectual Property Rights Division at ng Port of Manila, CIIS, katuwang ang Armed Forces of the Philippines. Sa isinagawang inspeksyon, natukoy ang mga peke mga produkto na paglabag sa Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act at yun din sa Republic Act 8293 o mas kilala bilang Intellectual Property Code of the Philippines. Ang mga produkto ay mayroong mga logo ng mga mamahaling brand ng sneakers o mga sapatos. Halimbawa ng Nike, Adidas, Converse, Crocs, Jordan o Nichoka Tiger, Vans, Sabianas, Birkenstock, Anelo, Lacoste at Disney. Noong December 4, 2024, nagpalabas si Port of Manila District Collector Alexander Gerald Albiar ng warrant of seizure and detention laban sa mga nadiskubreng peking produkto.
Iginit ni Customs Commissioner Benvenuto Rubio ang pangako ng BOC. Makikiisa sa pagbibigay ng pambansang seguridad at pagpapanatili ng integridad ng kalakalan. Bilang bahagi ng pagbibigay proteksyon sa interes ng bansa, nangako ang BOC na sususugan ang paghahain ng kasong kriminal sa mga individual na sangkot sa smuggling ng mga peking produkto. Inamo naman ni Agri Party List Representative Wilbert Wisely ang Department of Health na bilisan ang pagbili ng karagdagang pasilidad para sa mga pampublikong pagamutan. Sinabi ni Lee na hindi maramdaman ang dagdag na health benefits kung salat naman sa kagamitan ng mga government hospital na karaniwang takbuhan ng ordinaryong pasyente. Kabilang sa tinukoy ng kinatawan ang tinatawag na positron emission tomography at CT scan, gayon din ang MRI. Ayon kay Congressman Lee, sapat ang kakayahan ng DOH na bumili ng kahalintulad ng mga aparatus para pakinabangan ng mga PhilHealth members sa oras ng matinding karamdaman. Pinaalala pa ng mababatas na kabilang sa kanilang naging kasunduan ng DOH at ang PhilHealth ang procurement ng mga karagdagang equipment sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program. Dahil naman sa krusada ni Lee, napilitan ng PhilHealth na dagdagan ang mga benepisyo, bagamat kulang pa niya ito kung ang pag-uusapan ay ang bilyon-bilyong pisong unused funds ng PhilHealth. 29 na makalipas ang alas 4 ng umaga, halos 1 milyong halaga naman ang shabu na recover ng mga pulis sa Iloilo City. May nga sa mga kauturantana sa Negros, halong kamudra. Detalye na balita mula kay Aini Grace Bravo, RH4. Aini. Malaking halaga ng shabu ang na-recover ng mga pulis sa drug buy-bust operation sa Barangay Tabukan, Distrito ng Mandurriao sa Iloilo City. Mahigit 700,000 pesos ang market value ng shabu na na-recover sa subject na si alias John na residente ng Molo, Iloilo City. Ayon kay Police Captain Val Campbell, officer in charge ng Iloilo City Police Station 10, may koneksyon sa loob ng national believed person ng subject na siyang nagpapadala ng illegal na droga. Sa pag-check ng pulis, walang kaso ang subject at hindi rin kasama sa listahan ng Barangay Anti-Drug Abuse Council. Nag-utos na si Iloilo City Police Office Director Colonel Kim Ligada sa mga pulis na ipagpatuloy ang mga anti-illegal drug operations upang madakip ang mga gustong magpakalat ng illegal na droga sa lungsod, lalo na sa nalalapit na Dinagyang Festival na nakatakdang highlight sa Enero 25 at 26. Mula sa Action Radio Iloilo, ito sa RH39, ay ni Grace Bravo para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damong salamat tayo ni Grace. Lumagda naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR at ang San Miguel Infrastructure na isang 25-year lease agreement sa Nayong Filipino property ng PAGCOR sa Pasay City. Malaking konsiderasyon ng kasunduan ang pagpapatayo ng bagong corporate office building ng PAGCOR sa 2 hektaryang bahagi ng Nayong Pilipino. Ayon sa PAGCOR, ang 13-hectare property ay gagamitin naman sa development ng infrastructure at mga facilities para sa rehabilitation program ng NAIA na ngayon nasa pangangasiwa na ng San Miguel Corporation sa pamamagitan ng New NAIA Infra Corporation. Agad na ibinigay ni Don Ramon ang 100 million pesos sa PAGCOR bilang advance rental at security deposit. Sinabi naman ay PAGCOR Chair Altenco, ang itatayong office building ay aabot ng 2.45 million pesos ang halaga. Pero sa kabila niyan, kahit piso hindi ho maglalabas ang PAGCOR dahil sagutin po ito ng San Miguel. Maganda umaga, Pilipinas! Pag-turnover naman ang Yolanda Permanent Housing Project, pangungunahan ng Pangulong Bongbong Marcos. Detalye ng balita mula Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bibisitahin ang lawigan ng Leyte, Samar at Biliran ngayong araw para mag-turnover ng mga Yolanda Permanent Housing Projects. Sa mga pakay ng Pangulo ang pag-turnover ng 8 completed housing projects sa Leyte, Samar at Biliran. Nabatid unang sinabi ng National Housing Authority na magpapatuloy pang kanilang pag-turnover ng Yolanda Housing Permanent Project na pumalo na sa mahigit 50,000 kanilang na turnover ng mga units. Mahigit 2,000 pang units ang tatapusin nila sa taong kasalukuyan. Ang Yolanda Housing Permanent Housing Project ay pagbibigay ng pabahay sa mga residente sa Leyte, Samar at Biliran kasama ng Tacloban na nawala ng bahay noong humagupit ang Super Typhoon Yolanda taong 2013. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jimmy.
Baka kayo ho'y may lakad ha. Baka kayo atin ho ng Sinulog Festival dyan po sa Cebu. Pagbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation po ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang esports pa. 33 makalipas ang alas 4 ng umaga. Construction worker arestado matapos mahulihan ng barel sa Ordaneta City, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Basantos siya kabasani si Kamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Mahigpit na pinatutupad ng Ordaneta City PNP ang operasyon laban sa Los Params, lalo't ang syudad ay nasa yellow election area sa punsen ng COMELEC para sa darating na eleksyon. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Romel Bagsik, kahapon nagselbi ng search warrant ng kanyang mga tauhan sa bahay ni Reynaldo D. Jesus III alias Boyong sa Zone 6 Barangay San Vicente, Ordaneta City, kung saan nakumpiska ang isang caliber 38 na Smith & Wesson na kargado ng 6 na bala. Dahil sa walang naipakitang papeles ang suspect para sa kanyang baril ay inaresto ito at ngayon naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 10591 in relation to COMELEC gun ban. Ito si Freddy Pajardo, Aris 38 nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. 34 na makalipas ang alas 4, may nakaamba na namang oil price hike sa susunod na linggo. Salamat ha. Aabot ng mahigit 2 piso kada litro. Salamat ha. Mas lakasan natin, baka mas makonsensya. Kung sakali, ito ng ikatlong sunod na linggo ngayong buwan ng Enero at ngayon 2025 na magkakaroon ng taas presyo ng produktong petrolyo. Batay sa unang 3 araw na trading ng Singapore's Main of Platts, higit 2 piso ang posibleng maging dagdag sa presyo ng diesel at kerosene, habang higit naman sa 1.50 ang kada litro ng gasolina. Isinisisi ng Department of Energy ang nakaambang big-time oil price hike sa bagong sanctions ng Amerika sa Russia. Sa unang 2 linggo ng 2025, ang presyo ng diesel ay sumipa na sa 2.30 sa kada litro, habang ang gasolina naman nadagdagan na ng 1.80 per liter. So kung next week madadagdagan ng 2 piso, 4.30 na per liter ang madadagdag sa diesel. Utang na loob. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, susme naman o. Kaya kinakailangan ho talaga dumoble-kayod ho tayo, no ha? Para may pandagdag ho tayo sa mga tumataas na presyo ng mga bilihin. Mga LGU, kinakailangan ho natin ayudahan talaga ang ating pong mga magsasaka. Gayahin ho natin itong ipinatupad ho dyan sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim ho dyan sa mga nyugan, sa ilalim po ng mga nyugan. Di ngayon, nagpo-produce ho sila ng dekalidad na cacao beans. Ang tangerine chocolate ay may mahigit 10 variants po ng tsokolate. At ang mga raw materials po ng mga variants na yan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Available sa 0919-095-5935. Kaya, i-check ho ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Ito po 100% gawang lokal, but taste and looks global. Dahil sabi po ni Dr. Helen Tan, ito'y talaga'y tinulungan ng DOST at ng DTI. Maganda umaga, Pilipinas! Malapit ang Valentine's Day. Baka gusto ninyong ipangregalo ang tangerine chocolate. 37 na makalipas ang alas 4 ng umaga, ang lalaki na nakatala sa drug watch list, timbog naman sa pagbebenta ng baril.
nakunan pa ng shabu sa Pilar, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Comilang, Aris 37. Danny? Arestado ang isang lalaki na nasa drug watch list matapos mahuli ito sa akto ng pagbebenta ng hindi lisensyadong baril sa isang undercover buyer sa Barangay Bagong Bayan, Pilar, Bataan kahapon alas 11:50 ng umaga. Ayon sa ulat ni Pilar Police Chief Police Major Larry Valencia, kinilala ang suspect na naaresto na si alias Frederick, 27 anyos, may asawa at residente na nasabing barangay. Naaresto si alias Frederick matapos magbenta ng isang caliber 38 revolver sa halagang 5,000 pesos sa isang nagpanggap na buyer. Bukod sa baril, nasamsaman din mula sa kanya ang isang sachet ng hinihinalang shabu na may timbang ito na 4.76 gramo na tinataya nagkakalaga sa 32,362 pesos. Sinabi ng barangay kagawad sa lugar, nakatala sa drug list sa Bataan PNP ang suspect at kanya na itong kinausap para magparehab. Subalit binaliwala nito ang kanyang pakikipag-usap hanggang sa maaresto ito kahapon sa traffic operation sa baril. Matapos ang inventory ng mga nakumpiskang ebidensya, ipinalam sa suspect ang kanyang mga karapatan. Siya ngayon ay naharap sa mga kasong paglabag sa RA 10591 COMELEC Resolution number 11067, Omnibus Election Code at Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, Republic Act 9165. Danny Comilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kay kayungan sa ating makababayan dyan po naman sa Pampanga. Kinilala ni Senator Loren Legarda ang kahalagahan ng pagsuporta sa mga retiradong opisyal at mga empleyado ng Department of Foreign Affairs na ayon sa kanya ay nag-ukol ng buong pusong dedikasyon sa paglilingkod sa bansa. Ipinaliwanag ng senador na bumoto pabor sa pagpasa ng ikatlong pagbasa ng panukalang Foreign Affairs Pension Differential Act na madalas nalalagay sa alanganin ng mga diplomat natin sa ibang bansa. Sinabi ni Legarda, pangunahing maigda ng panukala, ang Foreign Affairs Pension Differential Act ay hindi tungkol sa financial compensation, kundi pagkilala sa sakripisyo ng mga foreign service personnel na matagal nang nawalay sa kanilang mga pamilya. Magbebenepisyo sa panukala ang mga foreign service personnel na aabot ng 65 years old at nasa serbisyo na sa loob ng hindi bababa ng 15 taon. Para matiyak ang self-sustainability, itinakda ng panukala na magkaroon ng regular at periodic review ng monthly pension differential. Nakasaad rin na ang pondo para dito ay manggagaling sa fees mula sa consular services na kinokolekta sa ilalim ng Executive Order No. 9. Kung ito'y may isa sa batas, magkakaroon ng pagtaas sa matatanggap na pensyon at iba pang benepisyo ang mga retiradong diplomat at mga opisyal ng DFA. Ito ay tataasan kada 5 taon at tulad ng ibang pensyon, hindi rin kakaltasan ng buwis. Ang mga kwalipikadong naulila ay mabibigyan naman ng 50% sa survivorship benefits. Nilinaw ni Health Secretary Ted Herbosa na kung teknolodad ang titingnan, hindi zero subsidy ang laan para sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Paliwanag nito, may nakareserba pang pondo ang PhilHealth para sa 2 taon na umaabot ng 280 billion pesos. Bukod pa rito ang 400 hanggang 500 billion invested funds at na katunayan, inaprobahan din ang 284 billion pesos operating budget ng ahensya. Ginit Nerbosa, totoo sa kanyang mga salita ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. nang sabihin ito na huwag mag-alala ang ating mga kababayan kaugnay ng kalagayang pangkalusugan dahil kapag sinabi niyan dadagdagan ng pondong pangkalusugan, dinadagdagan niya talaga ito ng pondo. Overall, pinakamataas na budget ang nakuha ng Department of Health sa history nito, 158 billion pesos. In fact, sa panahon ni President BBM, mataas na talaga, 188 noong nauna siya, tapos naging 215 at ngayon 250 plus. So technically, talagang kung ano yung sinasabi niyang huwag kayong mag-alala sa kalusugan, nilalagay niya talaga ng budget. And ayun naman pala, ba't nag-increase? Dami pala ng pera. Secretary Ted Herbosa. O marami pa palang pera ang PhilHealth. Bakit yung nag-increase nung nakaraang taon, di ba?
Inasahang akyat sa 755 billion pesos ang resources ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ngayong taon. Sinabi ni Health Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, kasama sa mga ito ang 150 billion pesos na surplus fund, 280 billion pesos reserve fund at 203 billion pesos direktang kontribusyon na nakokolekta ng PhilHealth. Kabilang din dito ang iba pang mga resources gaya ng 80 billion pesos unfunded allotment, 21 billion pesos na hindi pa naipapalabas na pondo mula sa PCSO at PAGCOR, pati na rin ang 21 billion pesos na kita nito sa investment. 33 na makalipas ang alas 4, umapil na naman si Senator Amy Marcos sa mga opisyal ng gobyerno na pakinggan ang pagkontra ng Iglesia ni Cristo sa nilulutong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng DCRH at ng radyo natin, sinabi ni Senator Amy, dapat nang matigil ang away politika dahil hindi naman naririnig ang kalam ng sikmura ng sambayan ng Pilipino. Nakiusap siyang pakinggan naman ng mga may pakana ng impeachment ang posisyon ng Pangulong Marcos na dati nang kumukontra sa tangkang pagpapatalsik sa pwesto kay BP Sara. Sinabi pa ni Senator Marcos matagal na siyang nagpahiwatig sa pinsang si House Speaker Martin Romualdez na irespeto ang Pangulo, huwag unahin ang pansariling interes sa politika. Hindi pa niya nakakausap ng personal ang leader ng Kamara pero imposible namang hindi niya naririnig ang dumadagundong na panawagan ng mga Pilipinong sawana sa bangayan. Idiniin pa ni Senator Amy, imbis na nagkakaisa ang mga nasa gobyerno para tugunan ang mahal na bilihin at iba pang mga problema, nahati naman sila dahil sa atensyong may kinalawan sa away politika. Ilang beses ko na pinahiwatig yan at mas mahalaga sa akin yung ating Pangulo. Sana naman bigyan ng konting respeto ang ating Pangulo, ang ating Presidente Bongbong, konting paggalang sa sabi niya na talagang hindi makakatulong to pagkat ang dai-dai nating hinaharap na problema mula sa mga OFW sa iba't ibang lugar, sa problema natin sa cost of living, sa pamasahe, sa pagkain, sa bigas, nako yung mahiwagang bigas. Abay, napakalaing problema natin kung bakit naman tayo nakikipag-away sa isa't isa. Nanindigan din ang presidential sister na hindi pinagbabawal ang pagsasagawa ng peace rally na hinihikayat pa sa ilalim ng konstitusyon dahil nga sa bahagi ito ng malayang pamamahayag. Nagbabala naman si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa posibleng maging epekto ng ginawang National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo upang pigilan ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Tanong ni Enrile, handa ba ang gobyerno na isakripisyo ang rule of law dahil sa ginawang peace rally ng INC? Paliwanag ng dating Senate President, ang impeachment ay legal na prosesong nakasaad sa konstitusyon upang alisin ang isang opisyal ng gobyerno mula sa pwesto kung may sapat na basihan at ebidensya. Iginit ito posibleng maging presidenta ang nationwide peace rally ng kabatiran ng Iglesia ni Cristo sa mga susunod pang pagkakataon upang pigilan din ang impeachment na kahit ito ay dahil sa mga isinusulong na kaso. Bilang Chief Presidential Counsel, trabaho ng dating senador na magbigay ng legal na payo sa Pangulo. Nagbabala naman ang World Economic Forum na posible na lumagapak ang ekonomiya ng Pilipinas sa susunod na 2 taon. Sa inilabas na Global Risk Report 2025 ng World Economic Forum, nakita ng bansa ng pinakamataas na panganib ng economic recession o stagnation. Sumunod dito ang banta naman ng kahirapan at hindi pagkakapantay sa bansa sa susunod na 2 taon. Bukod pa rito ang mataas na inflation, kakulangan ng pagkain, unemployment o kawalan ng trabaho. 46 makalipas ang alas 4 ng umaga, mainit na sinalubong ng mga grade school students si Senator Lito Lapid pagdating nito sa inaugurasyon ng 4-story school building sa barangay Santa Cruz, Porac, Pampanga kahapon, Huwebes ng umaga. Katuwang ang PAGCOR na ipatayo ang 4-story building sa Francisco Henson Elementary School na may 12 classrooms. Makikinabang sa nasabing proyekto ang nasa 1,600 na mga estudyante na naghati-hati ng schedule ng kanilang pasok sa lumang paaralan. Pinayuhan ni Lapid ang mga mag-aral magsikap
huwag magpalipas ng araw ng walang natututuhan. Tapos pusong pasasalamat naman ang ipinaabot ni Barangay Captain Bong Giao at Porac Mayor Myla Clarete kay Senator Lito. Sana'y patuloy ang eskwelahan para sa mga mag-aaral ng kanilang bayan. Ipinahayag ni Mayor Clarete ang suporta ng mga taga Porac sa re-election bid ni Senator Tolic. Magpapalakas naman ng Philippine Coast Guard at Armed Forces dapat ipursige bilang tugon sa agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea. Detalye na balita mula kay Raymond Dedpa sa RH6. Raymond. Panahon na upang iporsige ang pagpapalakas sa ating Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines. Ito'y bilang tugon sa patuloy na mga iligal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Senador J.B. Harris, ito kailangan ng Coast Guard at AFP ng mga makabagong barko, advanced technology at iba pang pangailangan upang mabantayan at maprotekta ng ating karagatan at mapatibay ang ating minimum credible defense posture. Kasabay ito ng ating pagpapalakas sa mga multilateral agreements gaya ng Mutual Defense Treaty at Advanced Joint Patrols sa West Philippine Sea. Kinundinan ni Ehersito ang patuloy na pagpasok ng monster ship ng China Coast Guard 5901 sa karagatan ng Zambales at ng ating Exclusive Economic Zone. Malinaw umunong paglabag ito sa international maritime laws tulad ng 2016 Hague ruling at hindi katanggap-tanggap ang palusot na ito isang routine patrolling lamang. Mensahe ni Ehersito sa ating mga mangisda sa West Philippine Sea, hindi tayo dapat magpadaig dahil sila ay nasa katubigang sakop ng ating teritoryo. Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond. Ay magandang umaga kay Evan Lang dyan po sa Las Vegas, Nevada. At syempre magandang umaga din po sa ating Midnight Singers ha. Sina Sir Junior Bao, Tita Lloyd, si Tita Cora, si Boss Manny, si Boss Ma'am Linda at saka si Sir Art ha. Magandang umaga po sa inyo. Tuloy nyo lang yung inyo pong paghahanda para sa inyong mga road shows. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:50 ang oras sa buong Kapuluan. Oras na para tayo huwag mag-ultabayo. Pero ang sabi ho ng mga dalubhasa, isang oras bago humatulog, 2 kapsula para ma-achieve natin yung mga full benefits ho ng ultabayo. Ano ba itong ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial. Hindi po kwentong kutsero. Clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula po ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito, napakabisa po nito. Na pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yun po yung tinatawag na commander ng ating immune system. At sabi nga po ng mga dalubhasa, habang tayo po natutulog, gumagana yung PDC para maitaboy yung mga toxin sa ating katawan. Nakakatulong din ito para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pagka magandang tulog, syempre magandang ating mga disposisyon sa kinabukasan. Yung bang pagharap mo ng salamin, ang sasabihin mo pagkagising mo uy, Ray Taladro, ang pogi mo ngayon. Sasabihin naman ng salangin, since birth, sinungaling na salamin. Ayok! Ayan. Anyway, kung meron pa po kayong mga katanungan tungkol po sa ultamayo at iba pang mga health benefits na dala nito o questions, anything under the sun, may kinalaman po sa kalusugan, meron po tayong mga medical experts na nakastambay sa 0917-110-6580. Text lang para masagot ang inyong mga tanong. Ang ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Kaya naman nire-recommenda ng ating pong mga doktor. Available po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, John's Pharmacy, Curamed, Pasmed Pharmacy at iba pang mga pangunahing butika. Pero huwag natin kalimutan ang ultabayo ay hindi po gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Mga kilalang artista, nakisawsaw na rin sa isyu ng viral video ng batang pinagtabuyan ng isang security guard sa isang mall sa Mandaluyong City. Detalye ng balita mula kay Gorgie Ruela. Gorgie, good morning!
Patuloy na pinag-uusapan itong nag-viral na video ng batang nagtitinda ng sampagita na pinaalis ng security guard sa isang sikat na mall. Hindi maganda ang nakapaloob sa video na kung saan ay sinira pa ng gwardya ang tindang sampagita ng bata at nasipa pa niya ito. Nag-decide na ang sikat na mall na ito na tanggalin itong security guard, pero ang dami pa rin naglabas ng kanilang opinion sa nag-viral na video. May punto ang opinyon na ipinost ng aktor na si Derek Ramsey. Ang sabi ni Derek, sa halip na mag-video ng nasasaksihan nila, bakit wala man lang daw may umawat sa ginawa ng security guard? Ang sabi ni Derek, it's sad that nobody interfered and made an effort to help pacify the situation. Mas priority pa ang mag-video kaysa tumulong. Mahirap mag-comment sa ganitong video. Hindi natin alam ang buong istorya. May mali talaga sa guard and I'm sure may mali din sa bata. But mali din ang gumawa ng video kaysa tumulong. Nilagyan pa ng music na malungkot. End of quote. Ang sabi naman ni John Arcilla, naghahanap buhay ang bata, may paninda. Kahit pa hindi siya totoong estudyante, mas maayos na ito kaysa mamalimos. Pero kahit pulubi, hindi naman kailangang imaltrato ng kahit na sino. Ang sabi pa ng premyadong aktor, mahirap ang buhay niya, hindi na kailangang pahirapan pa. Tsak nahahaba pa ang kwentong ito lalo na't kapag makikilala na yung bata at lumabas ang totoong pagkatao. Baka lalabas pa raw ito sa magpakailanman, kaya abangan na lang natin. Gord Girula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Tama naman, ano ha? Alam mo ninyo, mas mabuti po yung mga vendor na nagpupursige. Kahit anong benta niya, hindi binibenta niya, ano ha? Pansinin ho natin, kesa ho doon sa ibang mga mandarambong na mga, di ba? Iba nga, namamalimos siya, lalaki ng katawan eh. Di ba? Ang laki na. Saan ka naman nakakita? Dito lang ho sa Pilipinas, namamalimos, meron pang assistant. May PA. Nagmamalimos, di ba? Bulag daw ho siya. Pero may kasama. Not one, but two. Di ba? Saan ka naman nakakita na ganun kaloko? DSWD, ayus-ayusin nyo nga yan. Kaya ako minsan mabubuwisit ka eh. Ang sarap batukan, laki ng katawan. Di ba? Namamalimos. Hindi tularan yung bata, nagtitinda. So, whatever. Kung yung bata ay nakisilong, kung yung bata ay hindi naman nakakaperwisyo eh. Di ba? Kaya hindi ho talaga makakakuha ng kakampi yung gwardiya dahil sa hirap ng... Para bang wala siyang anak. Saka yung tadyakan mo na. Ay, pasabihin mo, hindi tinamaan. Alam mo, hindi talaga maganda yun. Pero tama din ho yung mga nag-comment na yung iba, bakit man lang hindi inawat yung gwardiya. Pinabayaan, kinunan pa ng video. Ay, nako. Pati ho yung mga miyembro ho ng class mapitagan ng PMA talagang nanggigigil eh. At sana nga po yung bata ho yun ay matulungan, ha? Baka kayo ho naman naghahanap ho ng magandang investment opportunity. Ito na yung pinakamurang ready for occupancy unit with easiest term. 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Saan kayo nakakita ng ganong klase ho ng proyekto? Ito po yung Westchester Realty Projects, yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, at saka Samira, at saka yung Sibera Prestige. Tawag na po sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Nasa loob po ng township ang eskwelahan, simbahan, palengke, mga grocery stores. Pati munisipyo nandun na rin. Ilan lamang huyan sa mga amenities na ipinagmamalaki ng mga proyekto ng Westchester Realty. Ang kagandahan po nito, napakalapit nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na sa 0996-501-5555, 0947-434-5555. At kung ngayon ho kayo bibili, may chance pa ho kayo manalo ng hanggang 25,000 pesos sa Royal Scratch and Win promo. Saan ka naman nakakita? Bibili ka ng bahay, ang hulog mo 20,000. Sinuwerte ka, nakadali ka sa Scratch and Win. Di tubo ka pa. Maganda umaga, Pilipinas! Alamin muna natin mula kay Jonathan Llanes kung tumutubo ba ang mga magsasaka at mga nagtitinda ng gulay dyan sa Cordillera Administrative Region. Sir Jonathan, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Congressman, and of course sa iyong mga taga-subaybay. Palagay natin, Congressman Angelo,
may kumikita na at baka mataas pa rin ang presyo ng kamatis yan kung Angel ang presyo rito 60 to 70 as of yung 60 to 70 per kilo. Oo. So baka 600 to 700 pa rin ang presyo diyan. Nako, sobrang kita na yan ng mga yung ating mga middlemen. Dahil 60 to 70 nga po ang presyo ng kamatis dito ngayon. Ang mataas lang, nakikita natin dito ay yung potato granola, but it is yung within range talaga ito. Yung Super XL ay nasa 100 to 115, yung XL ay nasa 80 to 100, at saka yung extra to triple X ay nasa 25 to 50 kung Angel. Yung lemon, medyo 70 to 100 yung green, 100 to 120 naman yung yellow. So aside from that, wala na po tayo medyo may ay ito, yung bell pepper. Yung sultan po ay nasa 120 to 185. Yan po ang presyo dito po sa Benguet Agri Pinoy Trading Center, yung pinakamalaki po nating vegetable trading center sa buong bansa, Kong Angel. Hindi pa nararamdaman yung andap sa may bandang Benguet? So far, Kong Angel, wala ko po tayong reported na effect nung andap. Dahil nito lang week actually natin naramdaman yung biglang lamig ng panahon. And pertaining doon sa andap, yung pong ating mga magsaka ay nauna na pong tinulungan many years ago ng Department of Agriculture sa pamamagitan po ng pagbibigay noong sprinkler system, kasi that's the only way na pwede pong maiwasan yung andap. Kailangan tubigan po yung mga maapekto ang mga gulay na maaari pong pagbahayan ng andap or itong tubig na tumitigas. Parang yung ang po niya ni psychology po niya ni pagka po tayo nagde-defrost ng refrigerator, hindi po ba kinakailangan po natin ng tubig. So ganoon din po ang sistema sa para matanggal po yung namumuong mga yelo o niebe doon sa mga taniman. Pinakailangan pong patubigan Kong Angel. Okay. Yung strawberry farm, kumusta? Nakabawi na ba? I think so, Kong Angel. Although kasi wala po dito sa ating talaan ng wholesale buying price ng Benguet Agri Pinoy Trading Center ang strawberry. But due to the recent migration po ng ating mga turista, napakarami po talagang buong nito pong holiday season hanggang bago po magkaroon ng klase, napakarami po nating turista. Wala po tayong naririnig na anumang balita na napakataas. Normally at that time, kung di po ako nagkakamali, ay nasa 100 hanggang 100 to 125 per kilo. Depende po doon sa sa ating supply, Kong Angel. Uy, yung palang gumawa nung tawag dito, yung nag-develop nung menu ng Good Shepherd na ube. Yung halaya? Ay, opo. Oo, namatay na rin pala, pumanaw na siya. Oo. Opo, si Sister, nakalimutan ko yung pangalan niya. Oo, pero pumanaw na. Opo. Late last year, Oo. So doon ho sa mga pero marami pa rin ang umaakyat dyan na mga na refrigerated van para magbaba ng gulay dito. Actually, nangyayari dyan, Kong Angel, siyempre, yung ating mga vegetable trading traders, sila nga rin po ang nagbababa ng mga trucks dyan. Actually, yung Vegetable Trackers and Trading Association, sila po yung nagbababa dyan sa for example, dyan sa Divisoria. I would presume na nung
nitong nakalipas na traslasyon kung Angel, medyo tumaas ang bahagya yung presyo ng gulay. Dahil siyempre, hindi po makadaan yung mga trucks natin dahil nga po yung isinara sa publiko yung mga pangunahing lansangan papunta ng Divisoria. So, inaasahan na po natin nung time na yun na merong bagyang pagtaas. Dahil nga po, siyempre, pinag-uusapan po natin dito yung shelf life ng ating mga produktong agrikultura. Pagka po nadedeli ng araw, mas kinakailangan maibenta ito ng mabilisan na Kong Angel. But batay dito sa ating yung sinare ko po sa inyo wholesale buying price, nagno-normalize na po siya eh. Okay. Ito yung talagang presyo niya at this time, Kong Angel. Ayan, siya. Sige. So, maganda pa rin hong umakyat ng bagyo ngayon dahil malamig pa rin yung panahon hanggang katapos daw po ito ng Pebrero. Ano ha? O kaya lang, dun ho sa mga akyat by Valentine's Day, asahan nyo na yung matinding traffic dahil alumni homecoming din ho yan ng PMA. Di ba? Ay, saka, Kong Angel, batay dun sa reading, posibleng maramdaman po sa Luzon ng Baguio ang 9 degrees this month of February. But normally, ang pinakamalamig po na panahon natin sa Benguet is yung the latter part of February, yung 3rd and 4th week. Pagkatapos po niyan ay sinyalis na po namin papalit na po ng panahon. But parang ngayon po, napaaga yung lamig at namumuot yung lamig Kong Angel, kumbaga ramdam sa buto. Ganun po yung panahon natin sa Baguio City ngayon, Kong Angel. Sige, ingat para ho na, kahapon nakausap ko rin si Mayor Benji Magalong. Sabi niya naman, open naman pala yung Kinon Road, Kinon Highway kaya, pero ingat lang din dahil baka mamaya may mga biglaang landslides Sir Jonathan, maraming salamat for joining us. Magandang umaga, Just Gina. Likewise, Kung Angel, maraming salamat sa inyo. Si Jonathan Lianes, ang Public Relations Officer ng Department of Agriculture, Cordillera Administrative Region. Magandang umaga, Pilipinas! Sabi ni Bixby, there's also a big strawberry farm in Trinidad called Angelos. Ba talaga ha? Anong 1980s pa? Akala ko ngayon, ikaw talaga Bixby. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Pangasinan at sa La Union. Magandang umaga, Pilipinas! 5 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Champion Detergent para kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Muli, magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga din po sa mga OFW natin na nakakalat po sa iba't ibang panig ng mundo. Sa mga Pilipino dyan po sa Japan, Ohio gozaimasu. Sa mga suki natin dyan sa Hong Kong, sa Taiwan, sa Middle East, magandang umaga ho sa inyo. Salamat sa ating mga OFW sa inyong sakripisyo kaya't nananatiling matatag ang piso against the dollar. Kahit yung ibang mga currencies ay patuloy po ang pagbaba. Bigyan ko huno na kayo ng inspiring na story para naman medyo gumaanan yung pakiramdam. May nakaamba nga pong oil price. Ba nang-aasar o nang-aasar Ibibigyan nyo pa itong unang balita na ito, Anyway, utos ng aming bossing dito. Thank you, Malo, Asahin ko na ito para naman maramdaman ho ng ating mga kabayan ng good news. May nakaamba na namang oil price hike sa susunod na linggo, aabot ng mahigit 2 piso kada litro. Kung sakali ito na ikatlong sunod na linggo ngayong buwan na magkakaroon ng taas presyo sa mga produktong petrolyo, baka kahit bumababa ang presyo ng gulay, dyan ho sa Benguet na pagbaba dito, syempre gagamit ng gasolina yan. Di bawi din. Patay sa 3 araw na trading ng Singapore Means and Platts. Higit 2 piso ang posibleng maging dagdag presyo sa diesel at kerosene. Higit naman sa 1.50 ang kada litro ng gasolina. Isinisisi ng Department of Energy ang nakaambang big-time oil price hike sa bagong sanctions ng Amerika at sa Russia. Alamin muna natin ang lagay ng panahon mula sa Pag-asa. Kasama na natin si Shenen Dominguez. Shenen, good morning.
Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga din po sa mga tagapakinig po natin. Update mo muna tayo sa magiging lagay po ng ating panahon. Sa ngayon, wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong mga weather system na nakaka-apekto dito sa ating bansa at nagdadala po ng mga pag-ulan. Una na dito yung shear line or yung salubungan na mainit at malamig na hangin na umiiral dito po sa eastern section ng Southern Luzon. Dahil dito yung naasahan natin makakaranas ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Bicol Region, Quezon, Marinduque at Oriental Mindoro. Samantalang yung easterlies naman natin, inaasahan din natin magdadala rin siya ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Eastern Visayas, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Samantalang yung northeast monsoon po natin or hanging amihan, inaasahan din natin magdadala rin siya ng mga pag-ulan dito sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora. For Metro Manila, the rest of our country, naasahan naman natin ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains or isolated rain showers at mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Chanel, ang ang bulletin dito, range ng weather natin dito sa sa Tagaytay. Ay, nakasahan po natin sa Tagaytay po, northeast monsoon po yung iiral, kaya makakaranas po tayo ng mga malamig na panahon at hindi po natin po inaasahan din po natin yung mga isolated na light rains o yung mga pag-ambon din po. Ayun, ayos, sige. Hindi na kinakailangan bumiyahin ng malayo papuntang Baguio. Magtagaytay para mas malamig na rin, Thank you, Chanel. Magandang umaga. Magandang umaga din po. Si Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. Samantala, anuman lakad natin ngayong araw nito, siguraduhin meron tayong baong proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family, 70% ay isopropyl alcohol. Especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH. Subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Kasama na natin si Brian Posadas mula po sa Theoxis Health Ventures. So Brian, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Kong Angel at sa mga tagapakinig natin at nanonood sa Magandang Umaga Pilipinas. Alam mo, maraming mga senior citizen ngayon, medyo skeptic pagka sinabi mong food supplement na makatutulong para gumanda ang buhay. Normal naman yun kasi sa dami nilang iniinom na gamot, di ba? Correct. Kasi ang dami na nilang iniinom na gamot, so marami rin kasi, Kong Angel, na food supplements that may interact with their medicines. Kaya minsan yung mga doctors natin, what we would always suggest, na i-check with their doctors, lalo na kunyari may specific na effect. Halimbawa, it lowers down your blood sugar, that supplement, and then you also have a maintenance medicine that lowers down your sugar. Pwede magkaroon ng synergy, yung additive effect na tinatawag natin. That may also cause hypoglycemia. Doon ang gagaling yan, kasi meron din interaction ang food with your medicines. So dapat pala, kung ikaw senior, huwag ka basta-basta din magte-take ng food supplement unless na may consultation kang ginawa sa doktor. Yes, and kailangan din alam natin what the food supplement is. Kasi minsan, yung mga ibang food supplement, hindi naman napapaliwanag ng husto how it really functions and may really have potential interaction. That's why, even for example, for our postbiotics, sinilip talaga namin yan. Ano yung mga posibleng kailangang iwasan kung sakaling mangyari, na iniinom ito with your maintenance medication. And we found out na it's relatively okay because like your probiotics, sa gut kasi yung function niya, and it doesn't interfere with the absorption of your medicines as well. Lagi natin narinig, gut. Ano ba yung gut, Sir Brian? Gut basically yung sa tiyan natin, Okay. Kasi sa tiyan natin, pag ininom natin yung mga gamot or pagkain natin, diyan nagkakaroon ng interaction. And the function of the immune system, malaki diyan, madami sila diyan, yung interaction with our immune cells. And diyan din nagkakaroon ng absorption and pagpasok sa dugo natin ng mga gamot natin. So, halimbawa, kung ang
food supplement na ininom nila would change the pH level or yung mas simpleng term yung acidity ng stomach. Kapag binago yung acidity ng stomach mo, may also affect the absorption ng mga produkto. Kaya yan, sinisilip natin. But your probiotics and your postbiotic will not alter your pH level. So it's basically normal kahit inuman na kasabay yung mga gamot natin because your body interacts with it well. Ang kaibahan lang ng probiotic, yung probiotic live bacteria. Yes, and postbiotic is a dead microorganism that was proven na merong maganda at beneficial na effect sa tao. Yun yung qualifier ng postbiotic. Ayan, para to address yung concern ng mga senior citizen na nakikinig ngayon. Kasi sabi nga nila, teka muna, may mga maintenance medicine ako eh. Baka mamaya maka-apekto ito. Ano, ha? So, sabi ko na, may numero naman akong binabanggit ho sa inyo po. Pwede ho naman yung i-text doon. Ano, ha? But to address that concern, Sir Brian, ano yung sagot mo doon sa agam-agam na yon? Yeah, it's safe to combine with any of your maintenance medication simply because your postbiotic is a dead microorganism. Pagpasok yan sa loob ng katawan natin, ang ka-interaction niya is your immune cells. Now, bakit sure tayo na hindi siya mag-interact with your maintenance medication? It doesn't alter the absorption. No? Wala siyang binabago sa loob na acidity or alkalinity nung stomach natin. Plus the fact that it even helps in maintaining a good, healthy microbiome. Kung Angel, balikan ko lang yung sa immunity, for example, may tinatawag tayo na 5 eyes that has to be yung problem natin, why an immunity for a senior citizen, for your geriatric patient nagwi-weaken. Ano yung 5 eyes na yon? Yung tinatawag nating immunosenescence, declining immunity with age. Yan yung problema natin, habang tumatanda tayo, naturally yung immunity natin nagde-decline with the age. This is the reason why kapag mababa ang immunity mo, mas magiging sakitin ka. Another thing is your chronic diseases. Dito nga mas pumapasok na mas mahalaga na makapag-inom din ng mga supplement na nakakatulong yung mga senior citizen natin because when they have chronic diseases, nagkakaroon tayo ng pag-weaken din ng immune system because of the medicines that we are taking. So sa dami ng iniinom natin ng gamot, medication use natin, yung long-term use of certain medications. Halimbawa, ang mga senior citizens natin, nagkakaroon na ng corticosteroids yan, immunosuppressants, and polypharmacy, marami ng gamot na iniinom, it affects the function of your immune cells. So when you're taking your postbiotic as well, nare-reduce kasi ng postbiotic yung systemic inflammation natin, at yung tinatawag na oxidative stress, which are common contributors to chronic diseases. Now, pag healthy yung gut microbiome mo, mamimitigate niya yung effects na to, therefore improving overall immune resilience. So, yung mga factors na yan, kailangan kino-consider natin, kagaya ng insufficient nutrition din, inadequate hydration, and increased stress pagka tumatanda tayo. Kung Angel, just to, I'm a pharmacist by profession, kasama yan sa sinilip talaga namin. Lalo na I have hypertension and diabetes. I have maintenance medication. I also have medicines for cholesterol. And I'm taking my postbiotic supplement kasabay nun for almost a year na. Kasabay nung mga yon. And, well, hindi sa nagpa-executive check-up ako. Actually, nagulat din sila because ang ganda ng results. So, yun yung mga, kasi nare-reduce stress mo, better yung sleep mo. That really helps you. Isang puna pa, parang napapadalas daw ang pag-utot nila. Sabi ko, anong kinalaman ng food supplement sa inyong pag-utot, di ba? Pero alam ho ba ninyo yung pag-utot, yung parting, ano yan? Ibig sabihin, maganda yung function ng, ng bituka mo, ng gut mo, di ba? Oo, tsaka... Correct. Ibig sabihin, maganda yung interaction of your microorganisms as well in your stomach. That's why it produces yung utot na yun, yung fart. Tandaan, halimbawa, even if nagpa-opera tayo, right? Lalo na pag binuksan yung stomach natin, ang hinihintay kung uutot ka na eh. Kasi pag umutot ka na, ibig sabihin, maganda yung flow inside at nagkakaroon ng magandang movement. So it's not bad per se na umutot ka, maganda nga na umutot kasi kailangan talaga ng katawan natin yan. Ang tanong na lang kung saan ka. So make sure lang na hindi na mga kasama mo. Wala namang amoy yun eh, kaya lang naman nagkakaamoy, may dinaanan.
Di ba? Wag ka naman kasi magpipigil ng pupo. Dapat talaga, di ba? Kaya may amoy yung utot dahil may dinaan. Di ba, Sir Brian? Wala naman talagang amoy yun. Kasi naman mag-breakfast, pero yan. Hindi, pero sa totoo lang, di ba? Ngayon, kung may tunog, bakit nga daw habang tumatanda, tumalakas ang tunog? Normal lang yun. Normal lang. Well, kahit naman bata, minsan meron Yung mga bata kasi mas mahilig magpigil. Nahihiya. Pero pagka medyo nagkakaita na tayo, hindi, part of your, yan. Hindi, tsaka sabi ko nga, pagka ganun, sabi ko, bakit? Anti-cancer yan Di ba? May mga pag-aaral na. Natingot na. Pero talaga ba nakakatulong yun? May mga study. It's a cancer. Hindi pa siya solid yung evidence for cancer. Pero may mga paunang... There were some studies. Anyway, basta wag ho ninyo, wag niyo pag-aalala. Anyway, hindi ho namin kaya accommodate ang inyong mga tanong. Baka kayo may mga concerns. Dito na lamang ho kayong mag-text sa 0917-110-6580. Any question under the sun. May mga medical experts ho tayo nakastambay dyan. Nasasagot po ng inyong mga katanungan. In the meantime, Sir Brian, thank you for joining us. Happy weekend. Thank you so much, Kong Angel. Apo, magandang umaga po. Ayan, para ho sa mga senior citizen natin, sana nasagot yung tanong. Magandang umaga, Pilipinas! Bakit walang DCRH dito sa Puerto Princesa? Ay, hindi tayo naririnig yun doon. Radyo natin Palawan. Hindi, pero sa Coron meron din, di ba? May relay station. May radyo natin doon saan kaya dito? Saan kaya sa Puerto, ha? 19 makalipas ang 5:00 ng umaga. Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 24 makalipas ang 5:00 ng umaga. Baka wala pa kayong pangregalo sa Valentine's Day, nandyan po ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan. Yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate. Po pwede nyo i-check sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Kaya nga po pinagmamalaki ni Dr. Helen Tan na ang Tangerine Chocolate ay 100% gawang lokal but taste and looks global. Kasi nga po tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin kaya dapat nating tangkilikin. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik po natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Irerekomenda ng Metropolitan Manila Development Authority iurong ng mas maagang oras ang pasok ng trabaho sa National Government Agency sa Kalakang, Maynila. Inanunsyo ni MMDA Chair Attorney Romando Artes, susulat siya sa Malacanang, oras na makuha ang konsensus ng mga alkalde sa NCR. Ayon kay Artes, layo nilang i-adapt ang parehong setup na unang ipinatupad ng mga local government units na alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ang working hour upang maibsan ang problema sa trapiko. Sinabi pa ni Artes, bumuti ang lagay ng trapiko ng 1.23% pagdating sa travel time habang bumilis din ng halos 4% ang travel speed. Sakaling matuloy ang mas maagang working hour, nakikita ng MMDA na mababawasan ng higit 37% ang biyahe ng mga pribadong motorista na bumibiyahe tuwing peak hours, katumbas ito ng 175,000 na mga empleyado. Mag-i-implement ng 7 to 4, doon po mararamdaman talaga yung magandang epekto nito. Nakita niyo yung datos, halos kalahating milyon po ang empleyado ng national government agencies dito sa Metro Manila. Iba dyan nagko-commute, iba na may dalang sasakyan. In fact, makita niyo rin sa datos, sa mga nagko-commute, malaki rin ang epekto. Dahil samantala, nangangamba naman ang mga bus driver na magdudulot ng aksidente ang mungkahing pagpapadaan ng food truck sa EDSA Busway.
Ayon sa ilang driver, bukod sa banta sa kaligtasan, posible ring mabawasan ang kanilang kita dahil mauuwi ito sa congestion o kasikipan ng mga sasakyan sa busway. Dahil sa posiblihan nila na magdulot ito ng delay. Kukunti lamang daw po ang biyahe at sa halip na 4 beses na nakakaikot sila sa isang araw. Hindi din daw kasi ang busway maaaring magdulot ng traffic congestion, kundi maging ang nakapalibot dito sa mga lansangan. Ipinunto pa nila na posible ring sumakay o hindi na sumakay sa bus ang publiko dahil sa aasahan nila ang karagdagang oras sa biyahe. Matatanda ang inihain sa Kamara isang resolusyon kung saan pinapayagan na sa EDSA busway ang mga food truck mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Naman yung pagtutol na yun. Wala naman masyadong bumibiyahe na. Alas 10 ng gabi hanggang tulog na karamihan ng tao nun na. Nagulantang naman si Senator Amy Marcos sa expose ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na namumudmod si House Speaker Martin Romualdez ng ayuda funds ng gobyerno sa mga nakakasama niyang kongresista. Unang ibuninyag ni Magalong sa panayam ng Magandang Umaga Pilipinas na binigyan ng House Speaker mga kongresistang nag-host sa kanyang provincial sortie ng 30 million pesos na pondo mula sa ayuda sa Kapos ang Kita Program. Meron din daw 30 million mula sa assistance to individuals in crisis situation at may panibagong 30 million mula naman sa medical assistance for indigent patients na pawang programa ng Department of Social Welfare and Development. Sa panayam ng radyo natin nationwide, sinabi ni Senator Marcos na sa tagal niya sa gobyerno, kinagugulat niya ngayon ang kakaibang kalokohan at level ng korupsyon. Muling nagpaalala ang mambabatas na huwag samantalahin ang kabaitan ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Itigil na ang harap-harapang lantarang panggugoyo sa taong bayan. Sa bawat piso anyang nawawala sa kaban ng bayan dahil sa katiwalian, milyon-milyong Pilipino naman ang nawawala ng pagkakataon para sa mas maayos na edukasyon, serbisyong pangkalusugan at disenteng hanap buhay. Nais ni Senator Marcos na matuldukan ang sistemang ito ng pandaraya sa publiko at idinin niya na dapat na naglilingkod ang bawat opisyal ng gobyerno at hindi nang aabuso. Nakita ko na lahat, parang sabi ko, alam mo, sa public works, sa DA smuggling, mga deteriorated rice, deteriorated sugar, parang nakita ko na lahat. Pero ngayon lang na talagang in your face, ika nga, talagang sobra-sobra yung harap-harapan ang paninikil. Nakakashock talaga. Kaya, nako, wag naman sinasamantala yung kapatid ko, yung mali, mali na talaga. Ohayo gozaimasu sa mga Pilipino dyan sa Japan, pinangangambahang mawala ng trabaho ang nasa 5 milyong Pinoy dahil sa artificial intelligence. Ayon sa Federation of Free Workers, batay sa naging projection ng International Monetary Fund, tinatayang 36% ng mga trabaho sa Pilipinas ay highly exposed sa AI. Nangangahulugan ito na sa halip na kumuha ng manggagawa, pwedeng paganahin na lamang ng kumpanya ang AI para may operate ang isang trabaho. Sa ganitong paraan ay mas makatitipid sila sa pasahod. Bukod sa AI, isa rin sa dahilan ang climate change sa epekto ng mga bagyo sa Pilipinas upang matukoy ang panganib sa trabaho o kabuhayan ng mga manggagawang Pilipino. Inikayat naman ang dating commissioner ng Commission on Elections ang mga kandidato na tukuyin ang kanilang mga source o donor ng campaign fund, kabilang ang pangalan ng mga individual o grupong gumagastos para sa kanilang campaign advertisement. Ayon kay dating Kamara Commissioner Louis Tito Gia, karapatan ng mga botante na malaman kung saan kumukuha ng panggastos ang mga kandidato. Dapat din daw na ipaliwanag ng mga kandidato kung bakit sila gumagastos ng malaki na hindi naman may babalik sa pamamagitan ng kanilang sasahurin sakaling sila ay makaupo sa pwesto. Umabot ng 674 na mga pulis na nagsisilbing bodyguard ng mga politiko, kandidato at pribadong individual ang binawi na ng Philippine National Police. Ito'y bahagi ng paghahanda sa nalalapit na midterm elections sa Mayo alinsunod sa COMELEC Resolution 11067. Ito'y para mailayo ang PNP sa partisan politics. Ayon kay PNP spokesperson ng Brigadier General Jean Pajardo,
197 sa mga kandidato sa lokal na posisyon, gaya ng gobernador, mayor at councilor, ay tinanggalan ng police security. Maganda umaga, Pilipinas! Operation Rescue sa mga palaboy sa Caloocan tuloy ngayong araw. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Dahil po taga-Kuya Angel, magtutuloy-tuloy ngayong araw ang ikinasang reach out operation sa South Caloocan o upang pinangunahan naman ng mga tauhan ng CSWD at ng DPSDM. Una nang nasakit sa mga lansangan maghapon kahapon ang may 20 individual na pakalat-kalat sa lansangan. Ayon kay Mayor Arong Malapitan, dinala ang mga na-rescue mga street dealers sa processing set-up upang mabigyan naman ng pagkain, damit, tsinelas, konsultasyon medical, counseling at matulungan na makasali sa programa ng pamahay. Sinabi ng alkalde na isilalim sila sa intervention program. Ang mga nagpositibo naman sa pinagbabawal na gamot. Pinasalamatan nito ang mga ahensya ng Caloocan Social Welfare and Development at ang Caloocan Anti-Drug Abuse Office, ang Housing Development, City Health Department at ng PNP na nagkaisa upang matukoy ang lahat ng pakalat-kalat sa lansangan. RH23, Edwin Duque nagulat sa Visaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Samantala, 33 na makalipas ang alas 5 ng umaga, oras na para tayo po yung mag-ultabayo. Ano ba itong ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Galing po ito sa Japan. Mahabang clinical trial po ang dinaanan ng ultabayo o ng postbiotic. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya ganun ho siya kapotent, ganun ho siya kabisa na pagpasok sa ating katawan, ina-activate nga po yung plasmacytoid dendritic cell o PDC. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Available po ang ultabayo sa Mercury Drug, Amesco Drug, John's Pharmacy, Curamed at John's Pharmacy. Ito po ay halal certified at rehistrado sa Food and Drug Administration. Kung meron pa po kayong mga concerns o mga katanungan tungkol po sa benepisyo ng ultabayo, mag-text lamang po sa 0917-110-6580. Huwag kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 34 makalipas ang alas 5. Naimbag na bigat sa mga kababayan natin dyan sa Norte. Magandang umaga po sa ito po napaka-aktibong leader po ng Comadrona Party List dyan po sa Tabuk, si Wilbur Ricky Balinsata. Assistant Vice President ito ng St. Tony's College dyan po sa Tabuk City sa Kalingan. Magandang umaga kay Boss Wilbur Ricky Balinsat. Kumusta na ho yung mga taga St. Tony's College dyan sa Tabuk City? Ayan. Asa na yung poging picture niya? Dahil talagang pinahabol niya yung kahapon. Sabi niya, ito yung ito yung picture ng ng isa sa pinaka-astig. Ayan, kita naman ninyo, bigote pa lang, panalo na. Si Wilbur Ricky Balinsata. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga din kay Mayor Sene Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Mayor, kumusta na po kayo, Doktora? At saka syempre kay Congador Plato, nakaagang gumising. Thank you doon ninyo sa inyong patuloy na pagsusulong ng pagtatanim ng kawayan dyan po sa watershed ho ng Angat Dam. At saka ng ano tawag dito, Norsagaray. Magandang umaga po. At saka, syempre, kay Justice Max De Leon. Justice Max, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din kay Boss Mike Lee ng Toyota Alabang. Alamin na natin ang location ng DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Roaming Team. Si Sherwin Alparo ay nasa Barangay 86, Pasay City at dyan po mamimigay ng pera. Kita naman ninyo. Walang-wala, ulitin natin, Barangay 86, Pasay City. Nag-iikot na si Sherwin Alparo. Lakasan na ang inyong mga radyo, telebisyon. Baka kayo ang kanyang matsyempuhan. Formal nang umatras sa pagtakbo bilang senador sa nalalapit na midterm elections si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Ito ay ng personal na magtungo si Manong Chavit sa tanggapan ng Commission on Elections sa Intramuros, Maynila.
Ayon kay Gov. Chavit, 5 araw siyang hindi nakatulog para pag-isipang mabuti ang desisyon. Tinanggap naman ni COMELEC Chair George Garcia ang kanyang pag-atras dahil sa health issue. Una nang sinabi ng COMELEC na hindi natatanggalin ang pangalan ni Manong Chavit sa balota, pero dahil uulitin din naman ang pag-iimprenta ng balota dahil nga sa pinadadagdagan ng pangalan ng 5 kandidato na nakakuha ng TRO, tatanggalin na rin ng tuluyan ang pangalan ni Gov. Chavit. Dahil dito, 11 kandidato sa pagkasenador ang mababago ang numero sa balota. Ayan na. Letter M, so bandang 50 yata. Ano? Anyway, hindi natin alam kung ano yung numero mababago. Wawa, doon yung mga nag-imprenta na, nag-print na ng kanilang mga tarpaulin. Kasama ang iimbestigahan si dating PNP Chief Rodolfo Asurin Jr. sa naging maanumalyang drug haul sa Tondo, Maynila noong 2022. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, lumalabas na si Asurin mismo ang nabigay ng go signal sa ginawang bypass operation laban sa nating tauhan ng PNP Drug Enforcement Group na si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo. So from Sergeant to Lieutenant to Major, to Colonel, to General, to Chief PNP. Lahat magkakasama sa conspiracy. Pati siya, investigate rin. Kasi may direct testimony and text exchange between Wilkins Villanueva and General Azurin informing him na kailangan ayusin mo to. Ang solusyon nila ay gumawa pa na isang fake na bypass doon sa Quiapo Bridge. Ayun na naging dulo yun. Ayos ha. Hindi lang bungled operation, talagang set up. Pero dahil niya retirado na si Asurin, hindi na ito masasampahan ng kasong administratibo. Sa kabila nito, hindi pa rin daw lusot sa kasong kriminal ang dating hepe ng PNP sakaling mapatunayan ang pagkakasangkot nito sa maanumalyang operasyon. Nasa kustodiya na ng pulisya ang 10 sa 29 na miyembro ng PNP na akusado sa maanumalyang 6.7 billion peso drug haul noong 2022. Ayon kay Police Regional Director 3 Director at PNP spokesperson General Jean Pajardo, 9 sa mga ito ang naaresto habang isa naman ay kusang sumuko. 4 sa mga nabanggit ay nasa CIDG, 2 ay nasa Pasay City Police, isa naman ang nasa IMEG Drug Enforcement Group, Batangas PNP at Aluminos PNP. 8 sa kanila ay mga aktibo pa sa serbisyo habang optionally retired naman yung 2. Pinakamataas ang rango naman ito ay isang Lieutenant Colonel habang yung 4 ay patrolman. Available naman ng 200,000 pesos ang kanilang kinakaharap na reklamo na may kinalaman sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Partikular na ang pagpapabagal sa pagulong ng naturang kaso. Tuloy-tuloy po yung efforts po ng task force na binuo po para i-account at i-arestuhin po itong mga police, both active and optionally retired and dismissed, para po masiguro po natin na maisusumiti po natin sila sa jurisdiction po ng korte. 42 na makalipas ang... Ano wala? 42 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. May nahuli na si Sherwin Alparo. Sherwin. Yes, Angelo, magandang umaga. Kung sa Pasay may mga bahay aliwan, dito naman sa may Barangay 86 P. Reyes, may bahay kainan. Kainan ang bahay. Ikaw nito talaga. Kainan na naman. Oo. Pag ganitong oras, sino ba nakikinig sa atin? Siyempre, mga nagluluto. Magandang umaga. Magandang umaga, sir. Ang tatay, pangalan mo po? Juan Valdez po, sir. Si tatay Juan Valdez, yung kanyang radyo. Tignan mo naman. Nagpipidback po. Nagpipidback ang lakas. Oo. Ba't nakikinig kayo ng radyo pag umaga? Opo, sir. Lagi kaming nakikinig ng radyo dito sa DZRH po. Bakit? May maganda kasi mga balita dito, sir. Nakagwapo yung announcer. Opo, sir, opo. Yun, gwapo yung announcer. Sabi ni Chiri ko siya. Inanahan mo ako, Inanahan mo ako ngayon, Sino pa po ito mga announcer pag umaga? Angelo Palmores, sir. Angelo Palmones. O biruin mo, pogi na, tas gwapo rin itong ating winner. Dahil dyan, meron kang 1,000 pesos.
Salamat po, sir. Salamat. Magandang malam, sir. 1,000 pesos. Siyempre, meron ka pang Diesel H grocery pandagdag sa mga paninda nyo. Kung ayaw nyo lang sa inyong paninda nyo, yan, kain kayo na Diesel H grocery. Salamat, sir. Maraming salamat sa DCRH. O, palagi yan. Araw-araw ka nagsusuling sa DCRH. Yes po, sir. Lagi. Nung Angelo talagang solid to. Solid fan to. Nanalo ka na ba sa Mahiwagang Tunog? Yes po, sir. Nanalo ka na? Hindi pa po, sir. Hindi pa po. Alam ko, nanalo na po sa Mahiwagang Tunog. Masyado nang maswerte. Oo, sumali ka rin doon. Magkano na pang premyo ngayon kay Angel? 2,000 pa lang uli eh. Simula ulit, 2,000 pa lang. Pero lalaki yan, umaabot yan ng 40,000. Pwede. Oh. Hindi tayo magbibigay ng clue. Tama, para umabot ng 40. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging dumutok sa Diesel H, bagong taon, bagong lakas. From Mars number 6, Sherwin Batalvaro Diesel H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa Diesel H Radio, Diesel H Facebook, Diesel H YouTube, at Diesel H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Diesel H bagong taon, bagong lakas, mas malakas promo. Habang kayo pa nagsha-shower gamit ang Shield Bath Soap, ito na muna ang ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Ayan na. Hindi ho yan nag-i-slice ng kung ano. Parang nag-i-slice kasi. Ginagamit yan, yung item na isang hinahanap natin, ginagamit usually pagkatapos maligo. Di ba? Pagka naliligo, di ba? Pag naghihilod ka. Naliligo ka, naghihilod ka. Hindi ka naghihilod. Diyos me naman, Ginoo. Maghilod ka, Baka bukas pwede na tanamin ng kamote likod mo. Di ba? Sa probinsya, pagka naghihilod, gamit bato hindi ho pang hilod yan. Ang hinahanap natin na item ay ginagamit pagkatapos maligo. Ayan. Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Parang yung winner natin last week, nakadali ng 17,000 pesos. Siya po ay sumali sa atin via online. Maganda umaga, Pilipinas! Presyo ng manok, tumaas ng 15 pesos per kilo. Ang baboy naman, 30 pesos per kilo. Yan po ay sa Maricaban Market, dito po sa Pasay. Nandun si Giselle Ricaport. Giselle. Kuyang Angel, 15 na yung iminahal ng kada kilo ng whole chicken dito sa Maricaban Public Market sa lungsod ng Pasay. Mula sa dating 160, 175 na ngayon ang whole chicken, 185 naman ang pitso, hita at pakpak habang 185 ang kada kilo nitong atay balunan. Ang laman ng baboy, 330 pesos na ang kada kilo mula sa dating 300. Ang liempo naman 370 kada kilo mula sa 350 pesos. Habang ang ribs at pata parehong 280 ang kada kilo mula sa 250 pesos noon. Ang pork chop 330 pesos na kada kilo mula sa 300 habang ang pambulalo 280 pesos ang kada kilo mula sa dating 250 pesos. Ayon sa mga nagtitinda rito sa pamilihan, mas mataas ngayon ang demand ng baboy kaysa sa baboy o mas mataas yung demand ng manok kaysa sa baboy na mahalang presyuhan. Kung dati raw ay mabilis maubos ang isang bagong katay ng baboy, ngayon kalahati na lamang ay marami pang tira sa arawan. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ganun, maraming natitira maghapon. Bale, pwede mo naman i-process yan para gawing longganisa. Maganda umaga, Pilipinas! Ay nako, nasa may Santa Fe, La Union na daw po ngayon si going to Isabela, si Boss Leo Ting. Boss Leo, baka gusto mo, pagbalik mo, bitbit ka ng vegan longganisa. Hindi ba siya mapapadaan? Ibang ruta yun, Kagayan Isabela. Ibang daan. Anyway, ingat po kayo, Boss Leo, sa inyong biyahe. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po kay Professor Andy Pereria. Prof. Andy, thank you. Maganda umaga, Pilipinas!
May-ari at driver ng sinasakyan o ng sasakyan na sumalpok sa traffic enforcer sa Bulacan, ipinatawag na ng LTO. Detalye ng balita mula kay Mal Gonzalez, Rich Maybal. Kuya Angel, isinailalim na sa alarma ng Land Transportation Office ang Toyota Avanza na sangkot sa pagbangga sa isang traffic enforcer sa Santa Maria, Bulacan noong araw ng Martes, Enero 14. Ito'y matapos na ipatawag ng LTO Intelligence and Investigation Division ang driver at may-ari ng sasakyan na nag-viral sa social media dahil sa insidente. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Tony Bigo Mendoza II, inihingan ng formal na paliwanag ang driver at may-ari ng sasakyan kung bakit hindi sila dapat maparusahan sa pagmamaneho ng walang pag-iingat. Sa investigasyon ng Santa Maria Police Station, nagtamo ng matinding sugat sa katawan si Traffic Enforcer Salvador Marquez de la Cruz Jr. nang direktang salpukin ng Avanza kung alas 10:30 ng umaga sa Paso, Barangay Bagpagin, Santa Maria, Bulacan. Dahil dito'y muling nagpaalala si Asek Mendoza sa lahat ng nagmamaneho na mag-ingat at sundin ang mga lituntunin sa trapiko upang maiwasan ang ganitong aksidente. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Val. Ayun ba, kahit anong pag-iingat ginagawa mo, kung balahura naman sa daan yung kasabay mo, di ba? O, ingat ha. Los Leo, ingat ha sa inyong biyahe. AFP sinigurang may sapat na tauhan at mga asset sakaling lumalang sitwasyon ng Bulkang Kanlaon. Detalye ng balita mula kay RH52, Ednel Parosa. Ednel, good morning. Good morning, Kuya Angel. Tinayak ng militar na hindi hati ang atensyon nito sa pagkampan ng tungkulin hindi lamang sa territorial defense, kundi maging sa eleksyon at pag-alboruto ng Bulkang Kanlaon ngayong taon. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, sapat pang tauhan at assets na maaaring i-deploy sakaling dumala ang sitwasyon sa Negros Island. Sa katunayan, may mga nakalaan pa talaga umanong unit ng AFP para sa humanitarian assistance at disaster response na handang umalalay sa maapektuhang komunidad. Partikular mo na naka-alerto sa ngayon sa rapid response ay ang AFP Visayas na may tip ng koordinasyon sa MDRRMC. Bago gunit ang Disyembre 9 pa, itinaas ang alert level 3 sa Kanlaon na patuloy ang pagngit-ngit sa ngayon. At sa mga oras na ito, patuloy pa rin ang paalala ng OCD sa mga residente sa paligid ng bulkan na maaari pang lumala ang sitwasyon sa nasabing lugar. Ito sa Ednel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ednel Parosa. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga din po sa mga nakapaligid dyan po sa Rizal. Aba, i-check ho ninyo ngayong weekend ang St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan. Meron ho silang newest model townhouse na Bianca. 2-story townhouse po yan na may balcony. May 2 hanggang 3 bedrooms. Yung bang pagkagising po ninyo at gusto mong makalanghap ng malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin, yan pong inaalok sa atin ng St. Monique Ballet. Pwede ho ninyo ito ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Tawag na sa 0917-719-7908. Aba, kung naghahanap po kayo ng affordable na luxury living, try ho ninyo ang St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon sa Binangonan, Rizal. Napakalamit lamang din po sa iba't ibang mga amenities at iba pang mga malapit din po ito sa mga commercial area dyan po sa Binangonan, Rizal. St. Monique Ballet, the most prestigious project sa Binangonan, Rizal. Maganda umaga, Pilipinas! 8 minuto na lamang, 6 na umaga. Ko po mag-iises na umaga. Nagkasundo na ang Hamas at ang Israel sa ceasefire at pagpapalaya sa mga bihag na nasa Gaza. Isa nagawa ito matapos ang magkahiwalay na pagpupulong ni Qatari Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Hazim Al Thani ang kinatawan ng Hamas at ng Israel. Sa ilalim ng kasunduan, palalayain ang 33 bihag ng Hamas noong lusubin nila ang Israel noong October 7, 2023. Tagal na rin pala, no ha? Oo. Kapalit din ito ang pagpapalaya naman ng Israel sa 100 presong Palestino. Oras na maipatupad ang kasunduan, maaari nang makabalik sa Northern Gaza ang mga sibilyang Palestino. Sana nga po magtuloy-tuloy na itong paghupa ng tensyong ito, ano ha? Nang sa gayon manumbalik na ang magandang presyuhan po ng gasolina kasi apektuhan pa rin ho nito. Sana matapos na rin yung problema ng Russia at saka ng Ukraine. Di ba? Although may bagong sanction na naman
na ipinatupad ang US, kaya nga nag-trigger naman ito ng pagtaas ng halaga ng gasolina. Pero ipanalangin ho natin na magpatuloy po ang ganitong mga kasunduan matapos na ho itong mga ganitong klase ho ng mga karahasan para umiral ang katahimikan. Siyempre, pagkatahimik po ang ating kapaligiran, kasunod ho niyan ang pag-asenso. Pagdasal ho natin na maging matagumpayan, ha? Meron ding, Tina? Pahingi nga din ng update na may nahuli din ng FBI, di ba? May hinuli yung FBI na isang lalaki. Suspect doon sa panununog sa LA. Hindi lang pala yung ordinaryong trahedya, no, ha? Kundi meron daw pong naaresto na nasa likod, nagpasimula ng sunog. Hindi nga naman siguro ginusto talagang umabot ng ganon yung perwisyo, kaya lang sa lakas ho ng hangin, doon ko naintindihan na kaya pala hindi basta-basta magamit po yung mga air asset para kumuha ng tubig galing dagat at ilagay doon sa ibuhos doon sa matinding apoy, kasi sa lakas ng hangin delikado yung mga helicopter. Kakaiba ho yung kanilang kinakaharap na problema. Magandang umaga, Pilipinas! Nilinaw naman ng Presidential Communications Office, walang diborsyo sa Pilipinas. Ito matapos kumalat sa social media ang lumang video na nagsasabing aprobado ng panukala. Paliwanag ng PCO, kasalukuyang pang nasa proseso pa rin ang pagsusuri, hindi pa ito tuluyang naisa sa batas. Tinimok din ang tanggapan ng publiko na maging maingat, mapanuri sa mga impormasyong nakukuha nila sa social media. Di paano po, happy weekend. Magkarinigan tayo sa linggo sa Radyo Henyo, alas 4 dito po sa DZRH at radyo natin nationwide. Kuya Angel po, siyang Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Susunod na po ang ACS Balita Tan 2x2. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po mula kay Niccolo Machiavelli. Ang sabi po ni Niccolo, everyone sees what you appear to be. Few experience what you really are. Kaya wag ho daw natin hinuhusgahan basta-basta ang isang tao, dahil hindi naman talaga natin siya lubos na nakikilala. Oy, congratulations nga pala kay Katunying sa matagumpay na book launching kahapon kasabay ng kanyang pagdiriwang ng 50th birthday. Congratulations, Tunying. At mamaya siguro kay kwento din ni Jerry Baha saan available ang librong yan. Alam ba ninyo na na may mga bansa ngayon, dati di ba nag-ship na sila sa bookless, computer na ginagamit. Pero marami mga progresibong bansa ngayon nag-ship back sa libro. Kasi nababawasan daw yung kakayahan ng mga bata ngayon na mag-imagine. Kasi everything is given na dun sa computer, di ba? Ngayon, para mapanumbalik yung kakayahan ng bata ng critical thinking, ibabalik ho ang libro. Kaya saktong-sakto yan, Katunying, sa sinulat mong libro. Yung sa inyong inilunsad na libro kahapon, kasabay ng kanyang 50th birthday. Aces ng umaga, susunod na. Magandang umaga, Pilipinas!